Hello kaibigan, welcome po once again dito yan sa inyong Bible Study Online, and my name is Laverne Ducot at tayo po ay sumasa inyo muli at mula po dito sa aming church studio. Kami po ay sumasa inyo every Tuesday night at 7:30 at maraming salamat po sa mga awiting atin napakinggan. Of course, yan po ay mula sa Papuri Music Ministry. The first song we have heard ay mula sa Papuri 22, Minamahal Ka ng Panginoon, mula sa panulat ni Mr. Mario Laharca. At siyan po ay sinundan, of course, ng ating paboritong Ito'y Naganap. At nagatid po sa atin sa oras na 34 na minuto makalipas ang ikapito ng gabi. At maraming salamat sa Panginoon dahil tayo po yung muling binigyan ng pagkakataon para mag-aral ng kanyang salita at patuloy po tayong mamangha sa nananaga na kapahayagan ng kanyang biyaya. And ako nga po pala ang inyong kaibigan, and my name is Laverne Ducot at masaya po akong makasama kayo at excited ako. Kasama po na aking mga kaibigan and of course sa aking buong pamilya. Dito po yan sa ating programa at talagang kami po ay ginugulat ng ating mga kaibigan. So maraming salamat at akala ko ilang kaibigan lang ang aming kasama pero marami kaming kaibigan na kasama. So sa gabi pong ito ay pag-uusapan natin isa sa mga medyo alam ko nagbibigay po ng kalituhan sa ilan sa mga kapatiran natin, and I pray na ito po ay magbigay sa atin ng kalinawan makalipas po na ating mga pag-aaral sa ating Bible Study Online na gagawin at ginagawa na ngayon. But before that, gusto mo na batiin po ng mga kaibigan natin ng kanilang kaarawan. Happy birthday kay Chichi Cirujano, ang butihing alam ko pangalawa sa mga bunso. Dahil ang bunso ay si Nice, yung aming bunso sa church. Maraming salamat sa buhay ni Chichi, ang yun nga, anak ni Ate Andeng at saka ni Kuya Alan. So, Chi, happy birthday. And of course, binabati rin natin happy birthday today kay Brother Jerome Petalino, ang butihing kapatid ni Sister Mylene Petalino Magadia. Brother Jerome, happy birthday. Kami po nakikagalak sa inyo. At binabati ko rin, of course, si Kuya Vincent Petalino. Alam kong siya po ay nanonood sa atin every Tuesday night mula pa sa Batangas. Yan. And of course, kasama natin si Kuya Emma dito sa studio. Binabati natin na lagi daw pong nanonood si Nanay Ophel na kasama natin ngayon. At hindi ko alam kung babatiin ko na pero mula sa Bulacan, mamaya ko nasasabihin ang mga pangalan nila. At kami rin po kung inyo pong nakita kanina yung aking pagkagulat, no? Gulat na natuwa. Yan. So, binabati natin sila. And of course, binabati natin si Sister Gigi Cristobal Mendoza na happy belated birthday nitong September 28. So, happy birthday po sa inyo. And speaking of Sister Gigi, yung kanyang kamag-anakan ay kasama natin dito live sa studio. And of course, di ko muna babanggitin kung sino sila. And si Governor Marisa Paganpan, magsa-celebrate ng kanyang birthday tomorrow. Sister Marisa, tawag kasi sa church sa kanya governor, tawag ko sa kanya contractor Marisa Paganpan. Happy birthday to you. Maraming salamat for joining us tonight. At mga kaibigan natin today, of course, kasama natin Sister Becky Nedea mula from Bicol, Sister Lisa Argana, gayon din si Pastor Willie Laigo, and we're hoping na makasama natin si Pastor Willie on November 9. That's a Sunday sa atin pong 6th anniversary celebration. So, kung kayo po ay malapit lang dito sa ating lugar sa Las Piñas at gusto niyo pong kami ay samahan sa ating celebration on November 9, which is of course ang ating 6th anniversary celebration, please do come. At meron tayong dalawang services. Pwede kayong pumunta sa umaga, 10, and sa hapon po, 3. So, yun po yung ating celebration. Gawin natin 2 oras. At pagyamanin po natin at damhin natin at pagsaluhan natin ang nananaga ng biyaya at katapatan ng Panginoon sa ating lahat. And gusto mo nang batiin ng mga kaibigan natin. Of course, salamat kay Sister Lynn Noche. Shout out sa iyo mula sa saan nga ba siya? Dubai. Hello, mga kapatid natin. Hello, mga bay dyan sa Dubai. Yan, pag binabanggit yung word na bay, talagang tumatawa itong si Abes Mga kapatid natin, mga Pilipino sa Dubai. Of course, si Ate Beth Ragine, good evening sa iyo dyan. At salamat po for joining us tonight. Sister Lilibet Ignacio Cristobal. Nandiyan din si Sister Maria Dolores Santa Ana. Kasama rin po natin si
Sino pa ba? Si Ate Andeng San Andres, of course. And andyan din si Sister Corazon Bondok. Sister Corazon Bondok, kung kayo po'y malapit dito sa Las Piñas, you may join us on Sunday, November 9 sa ating celebration. At sa mga nagtatanong, yes, on November 9, that's a Sunday, yun po yung ating anniversary celebration. Yun po yung ating ika-6th anniversary. Amen. Purihin po ang Panginoon. Nandyan din si Brother Alan Laksina si Ruhano. Yan, si Kuya Alan. And of course, si Brother Fidel Gabiola na talagang walang absent. Maraming salamat po sa inyo. Sister Morena Lagisma Silapan, magandang gabi rin po sa inyo. Of course, si Nanay Carmelita Mendoza Hanoras. Nanay, if you have time po at ang inyong pamilya, please do come on November 9 sa ating pong celebration. At ito po'y open sa lahat. Kung sana magkasya tayo, no? So, please give us a call or text us kung kayo po'y makakarating. Of course, kasama natin Sister Maylene Petalino Magadia. Magandang gabi po sa inyo mula pa sa Qatar. Sister Odette Soriano, blessed evening din po sa inyo. Sister Presi Bernardo, magandang gabi po sa ating lahat. And Sister Corazon Balikas, magandang gabi. Kasama rin natin si Ate Jackie at Kuya Makoy, of course, kasama natin. And mamaya po kasama rin natin sa studio si Teacher Nelly. Paparating ba si Teacher Nelly? Yes, kasama natin. Nagkakaroon na tayo ng mga studio audience, nakakatuwa po. Ano? At yung iba nating studio audience, ginugulat pa tayo. Bigla, pag ganun tayo sa camera. But of course, nagbibigay po ito sa amin ng kagalakan. And, dire-diretso na po tayo. Wala na tayo patumpik-tumpik. At pag-usapan na natin ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang katapatan at nananagaan ng biyaya, dito lang yan sa inyong programa. At nagbabalik po tayo sa ating programa. Once again, this is Solution with Laverne Duhot, and that's me. Ako po ang inyong kasama at makakasama until mamaya. And please, sa mga nanonood at kasama na po natin ngayon, kung kayo po ay naniniwala at napapagpalan ating programa, please pakishare po yung ating broadcast nang sa gayon, mas malawak po ang naaabot nito. At maraming salamat once again sa mga kaibigan natin mula sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Tayo po ay sumasanyo every Tuesday at 7:30 ng gabi. At binabati natin lahat ng mga kababayan natin sa buong mundo. Saan man po kayong panig ng daigdig, isang mapagpalang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat. At ang ating pong pag-uusapan sa ngayon ay idalahin ko na ito po ay magbigay ng kalinawan lalo tigit sa ating mga kapwa mananampalataya. Dahil ang ating pong pag-uusapan ay may kinalaman sa ating mga mananampalataya kung paano po tayo makibagay sa mga taong marahil ay meron pong ginagawang masama sa atin o meron tayong kasamaan ng loob. Ano ba yung dapat nating ginagawa sa mga taong ito? And natin pong message for tonight at binigyan ko ng titulo na God's Wrath Revealed. So nito pong nakalipas sa Sunday, meron po tayong kaibigan na nagbigay po sa akin ng video, na nagbigay po sa akin ng kalungkutan at medyo nalungkot ako at hindi matanggap na aking puso dahil tila marami pong mga kapatiran natin sa church ang tinatanggap po yung ganitong katuruan. Now, ito po ay ibibigay ko po sa inyo ang akin pong paniniwala at naniniwala ako na ito po ang sinasabi mismo ng Biblia at kaya po ay gusto nating talakayin ito in the light of the Word of God. Pero like what I'm saying, na meron po ako napanood na video na isa pong preacher ang nagbigay po ng kanyang deklarasyon na according sa kanya at sa mga bumabatikos daw po di umano sa kanyang anak o nanguusig sa kanyang anak ay mararanasan daw po ng mga tao umuusig sa kanyang anak ang sumpa ng Diyos or in God's curse. So alamin natin ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia sa curse, sa sumpa at sa galit ng Diyos. And that's why today ang atin pong message ay God's Wrath Revealed at bibigay ko po sa inyo yung ating message, the question for tonight is this. So please, pwede niyo pong sagutin ito. What is the biblical understanding of God's wrath? What is the biblical understanding of God's wrath? So alamin po natin, bilang tugon po sa aking napanood, and I'm so sure napanood niyo po ito na bilang mananampalataya, ay nalulungkot po tayo dahil nagkakaroon po ng maling impresyon ang mga unbeliever sa ating mga believer, sa ating mga mananampalataya. So, babalikan ko po yung sinabi kanina na mararanasan di umano, sabi nung isang kilalang
tagapagpahayag o pastor ng Diyos sa isang malaking kongregasyon, mararanasan di umano ng mga taong umuusig sa kanila o sa kanyang anak ang sumpa ng Diyos o yung curse of God. O pwede natin sabihin yung puot ng Diyos at di na po sila aabutan pa ng kanilang mga lawyers. So I'm so sure alam niyo po yung binabanggit ko. Well, ito po ay gusto ko pong pag-usapan natin in the light of God's love. Ayoko po silang kondenahin because under the new covenant of grace, wala nang dapat paghahatol. At mismo ako ay gusto ko lang pong ituwid dito sa liwanag ng salita ng Panginoon. Dahil mahal po natin ang bawat isa bilang mananampalataya. Kung minamahal po natin ang mga unbeliever, lalo tigit ang ating mga kapwa mananampalataya. At lalo tigit, ito po ang tinutukoy natin ay isa pang pastor na itinalaga ng Diyos dahil meron po siyang napakalaking kongregasyon. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So, ano ba dapat ang... Ako po bilang pastor, kapag meron pong umuusig sa atin, at kung sino man mga pastor at mananampalataya, ano po ba dapat ang inaasal natin sa mga taong umuusig po sa atin ayon po sa salita ng Panginoon? Well, basically, sa akin pong pag-aaral at sa aking karanasan at sa ilang panahon ako po'y pastor, bago-bago pa lang naman po akong pastor, ay lagi pong ibinabalik sa akin ng Panginoon ang katotohanan na kung meron man pong umuusig sa atin, umaaway sa atin, ang sabi ng Panginoon sa atin ay mahalin natin ating mga kaaway. At ito po ay pinapatotohanan sa atin ng Matthew chapter 5 verse 44. Nabasahin ko po sa inyo. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you. So hindi lang natin mamahalin sila, but we have to bless those who curse you. Take note mga kapatid. And hindi natatapos dito. Do good to those who hate you. And hindi pa rin natatapos dito. Sabi ng Panginoon, and pray for those who spitefully use you and persecute you. So, ano pong gagawin natin bilang mga mananampalataya? Lalo tigit tayo mga pastor. Once again, isa-isay natin to. Let's go back to Matthew 5:44. Sabi ng Panginoong Jesus, first one, you have to love your enemies. Ikalawa, you have to bless those who curse you. Ikatlo, you have to do good to those who hate you. And ikaapat, pray for those who spitefully use and persecute you. Amen and amen. Now, bilang mananampalataya, ang naisin po ng Diyos sa atin as much as possible, umiiwas daw po tayo sa gulo. Kasi sa totoo lang, ba't sinabi ito ng Panginoon? Di ba? Mas mabilis po, mas madaling pumasok sa gulo. Pero tayo po bilang mga mananampalataya, mga ambassadors of Christ, tayo po dapat ang atin pong ipinapalaganap ay kapayapaan. Lalo tigit sa panahon natin ngayon, napakagulo po ng bansang Pilipinas dahil sa mga bali-balita. At actually, hindi ito basta lang balita, ito po'y katotohanan na sadyang lagana po ang korupsyon sa ating mundo. Pero tayo po, sa gitna po na nagdidilim ang mundong ito at papadilim ng papadilim, pero dapat tayo po, dahil sa liwanag ng ating Panginoon Jesucristo, ang buhay natin ay nagsisilbing liwanag. Kaya nga pong paalala sa atin ng Romans chapter 12 verses 17 until 18, basahin ko po sa inyo, repay no one evil for evil. Dito tayo. And have regard for good things in the sight of all men. If it's possible, as much as depends on you, live peacefully with all men. So napakalino po sila sabi ng Bible na tayo po ang atin pong buhay bilang mga mananampalataya, dapat ang atin pong default mode ay talagang pinapalaganap natin ang kapayapaan. Dahil peaceful tayo, yung ating default mode. So, yung peace na meron tayo sa ating mga buhay, dapat ito po pinapalaganap natin. Even though tayo po ay nasa gitna ng mga pag-uusig o meron man pong umaaway sa inyo. Ngayon, sabi rin po ng Biblia, kung susundan natin yung verse 19 ng chapter 12 ng binasa natin mula sa Romans, kung meron pong umaaway sa inyo, ang sabi ng Panginoon, huwag mo nang problemahin yan. Ipagpaubaya mo na sa Diyos. Because sabi ng Panginoon in verse 19 ng Romans chapter 12, let me give this verse to you, Beloved, do not avenge yourselves. Take note, church, Beloved, sino pong kausap dito ng Panginoon Jesus? Tayo mga mananampalataya. Do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So kung talaga po kayo inaapi, inuusig, talaga hindi po papalampasin ng Diyos yan. Pero I believe hindi po para sa ating sabihin na hindi na kayo aabutan ng mga abogado namin. Kayo ay susumpain, maaranasan nyo ang sumpa ng Diyos. Hindi po para sa atin yung para gawin natin. Dahil kapag yun po ginawa natin bilang mananampalataya, tila hindi natin alam ang ating theology.
At lalo tigit kung kayo po ay pastor. At yun po, pagyayamanin natin ang ating pag-uusapan. So bilang mananampalataya, ang gagawin natin, ipapanalangin natin. Una, we will love our enemies and then we'll pray for them sa mga nagka-curse sa atin. At syempre, mabubuting bagay po ang gagawin natin sa kanila. Na kung meron po nag-uusig sa inyo at nag-aaway, talagang sila po may kasalanan, talagang lalabas po ang katotohanan na ikaw ay itataas ng Panginoon. Ililigtas ka ng Panginoon. Hindi niya hayaan na ikaw ay pababayaan niya. At kung meron man po nang-uusig sa inyo, sabi ng Panginoon, once again in Romans chapter 12, verse 19, "For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord." Amen. Now, alam niyo po ba, ito po ang ginawa ng Panginoon. Kung babalikan natin yung message natin last Sunday, no? Para po paalala po sa mga pastor na nagbibigay po ng kanilang mga deklarasyon sa mga umuusig sa kanila at mga nang-aaway sa kanila na mararanasan nyo ang sumpa ng Diyos o yung galit at puot ng Diyos. Alam nyo, meron pong kasaysayan ng minsan ay kasama po ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad na sila Santiago at Juan. Ito po ay kasama sa preaching natin nung Sunday nang siya po ay hindi po tinanggap ng mga Samaritano doon sa kanilang village. Basahin po natin. Alam niyo, ang ugali po nitong si Santiago at ni Juan ay talagang meron pa silang ugali na base sa lumang kasunduan ng kautusan. At basahin natin ang mga nangyari dito in Luke chapter 9 verse 54. "And when Jesus' disciples James and John saw this, they said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them just as Elijah did?" Nung hindi po tinanggap ng mga Samaritano ang Panginoong Hesukristo sa kanilang lugar, sabi po muli nila Santiago at ni Juan, "Gusto mo, Panginoon, magpababa tayo ng apoy mula sa langit." Di po ba medyo hawig ito sa mga nangyari nito mga nakalipas na araw? Gaya ng ginawa ni Elijah, mapansin niyo po itong dalawang disipulo ng Panginoon, meron silang kaisipan at yung utak nila talagang lumang kasunduan pa ng kautusan, nakapako. Pero ano pong tugon ng Panginoon? Sabi ba ng Panginoon sa kanila? Oo nga. Kasi hindi ako pinapansin dito. Marapat lang na sumpain ko sila sa pamagitan ng apoy. Yung mga sinabi ng Panginoon. Hindi po, tuloy natin. Sa verse 56, "But Jesus turned and rebuked them and said, You do not know what manner of spirit you are of." And then verse 56, "For the Son of Man did not come to destroy men's lives but to save them. And they went to another village." Naghiganti ba ang Panginoon? Hindi po. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, "You do not know what manner of spirit you are of." Now, sabi niya dito, "For the Son of Man did not come," hindi raw po naparito ang anak ng Diyos, para sirain ang buhay ng mga tao, but to save them. So, ang Panginoong Jesus po naparito, hindi para mag-pronounce ng sumpa ng Diyos, ng galit ng Diyos sa sino mang mga kaaway po ninyo. Hindi po ganon. Naparito po ang Panginoon para maranasan po ang pagliligtas niya. At gayon din po tayo, bilang mga mananampalataya, especially mga pastor, ang atin pong binobroadcast, hindi po yung sumpa ng Diyos. Of course, I believe may sumpa at puot ang Diyos sa mararanasan ng tao. Pero dapat tama po yung ating theology. Tama yung ating timeline. Pero sa ngayon po, nasa dispensation or nasa era pa po tayo ng biyaya. And that's why, sabi ng Panginoon Jesucristo once again, "For the Son of Man did not come to destroy lives, but to save them." Amen. So ang pakay po natin bilang mga pastor, kagaya ko, ang dapat pong binobroadcast natin, na parito ang Diyos, hindi para sumpain kayo, hindi para iparanasan niyo ang puot ng kanyang Ama, kundi para maranasan niyo ang kanyang kaligtasan. Amen and amen. Ito po dapat talaga, para hindi rin po nalilito yung ating mga kongregasyon. Kasi nalulungkot ako doon sa napanood ko, yung mga tao nagpalakpakan pa eh. At nagsigawan. Hindi po dapat ganun ang ugali ng mga mananampalataya. So sa mga pananalita pong ito mula sa ating Panginoon Jesucristo, diretsang sinabi ng Panginoon kina James and John na sila po ay hindi niya kaisa sa Espiritu. Dahil hindi po ganun talaga ang Espiritu ng mga mananampalataya sa bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos. So, madalas ko po naririnig sa ngayon, sa ilan po sa mga kapatid natin, na kapag tayo po ay nararanasan natin ang mga problema sa buhay, nako, yung mga consequences na yan, yung mga bagay na masasamang nangyayari sa buhay mo, sinasabi nila, ano yan, puot at sumpa na sa'yo ng Diyos. No, alamin po natin, ito ba talaga yung mga nararanasan natin ng mga problema, kung meron tayong mga kinakarap na problema, talaga bang nararanasan mo na ang sumpa at puot sa iyo ng Diyos? Well, kaibigan, I've got good news for you.
hindi pa po puot ng Diyos yan. At para po sa mga mananampalataya, hindi nyo na po mararanasan ang puot at galit ng Diyos. Tatayuan ko po ito dahil nakasulat po ito sa Biblia. At ganyan din po sa mga unbelievers, no? Sa panahon natin sa ngayon, yes, nararanasan nyo po ang mga problema. Pero alam niyo po ba, napakabuti po at nananagana ng biyaya ng Panginoon. Hindi po nyo mararanasan ang puot at galit ng Diyos. Yung mga problema inyong kinakaharap, consequences po yan ng inyong mga problema, ng inyong mga maling pagpapasya sa buhay. Now, para hindi po natin maranasan ang mga masasamang bagay sa ating mga buhay, sabi po ng James chapter 4 verse 7, "Submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you." So bago po magsimula ang ministeryo ng ating Panginoon Jesucristo, at dito po tayo magbibigay ng tutok ng pag-aaral para po maintindihan natin yung sinasabi ko kanina, na hindi po mararanasan sa era natin, sa dispensation ngayon, ang puot at galit ng Diyos is because nasa dispensation po tayo o nasa panahon po tayo na kung saan ay patuloy po nating mararanasan ang nananaganang biyaya ng Diyos. Now, mararanasan ba ng tao ang galit at puot ng Diyos? Yes. Meron pong tamang panahon yun. Pero para po sa ating mga mananampalataya, wala na pong panahon para maranasan natin yun. And that is the good news. Kaya nga po ang gospel is good news. Now, pagyayamanin po natin ito mula sa isang kasaysayan na matatagpuan natin nang minsan po ay isinugo po ng Panginoong Diyos si Juan Bautista, at makita natin kung ano po yung layunin ng Diyos, kung ba't niya isinugo ang kapatid na ito. Ito po ay para ipahayag ang pagdating ng kaharian ng Diyos pamamagitan ng bugtong na anak ng Diyos na si Jesus. Basahin po natin ang Matthew 3 verses 1 to 2. "In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, 'Repent, for the kingdom of heaven is at hand.'" And would you believe that John the Baptist is the last prophet in the Old Testament, according to Luke 16, verse 16. "The law and the prophets were until John. Since that time, the kingdom of God has been preached, and everyone is pressing into it." So si John the Baptist po tinutukoy ni Prophet Isaiah nang sabihin po niya ang mga katagang ito na nakasulat sa Isaiah 40 verse 3. "The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God." So, mga kapatid, John the Baptist here was telling people to prepare the way for Jesus as He is coming. At siya po ay naparito na. Amen and amen. Now, why do we have to study Bible prophecy? Bakit natin binabalikan po ito? It's because napakalaki pong bahagi ng Biblia, it's about prophecy. At sinasabi po mismo ng Biblia na tayo po mga nag-aaral ng Bible prophecy. Ibig sabihin, bakit natin binabalikan po itong pag-aaral na ito? Dahil para maintindihan natin yung perfect timeline ng Diyos. Kasi pag hindi po tama yung timeline natin, magpo-pronounce kayo, bilang paso, magsasabi kayo, nandyan na naman ang puot at galit ng Diyos. Masisira po ang inyong prophetic timeline o yung God's timeline. Now, bakit natin pinag-uusapan po itong prophetic timeline? It's because, sabi po ng Biblia, kapag tayo po ay nagbabasa, inaalam ang mga hula at mga propesiya ng salita ng Panginoon, tayo daw po ay sadyang pinagpala ng Diyos. Revelation chapter 1 verse 3, "Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near." Sundan po natin Revelation 22 verse 7. "Behold, I am coming quickly. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book." So tayo po mga nag-aaral ng salita ng kanyang mga hula, isa din pinagpala. Ika nga po ng mga theologians, Bible prophecies were written not to scare us but to prepare and to excite us. Amen and amen. So bakit tayo na-excite? Because at isa pa dito, no, bakit po natin dapat pinag-aaralan ito? Nang sa gayon, ay lalo pong lumago ating pananampalataya na susundan natin yung God's prophetic timeline. Hindi tayo naliligaw. Sabi po ng Panginoon Jesucristo in John 14 verse 29, "Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, nang sa gayon, kung mangyari na ito, ay manalig kayo sa akin." So the more po natin pinag-uusapan at naintindihan ng timeline ng Diyos, lalo pong nananagana ang pananampalataya natin sa Panginoon. Amen. At hindi tayo natatakot, but na-excite pa po tayo. Amen and amen. So balikan po natin itong ating pag-uusapan gaya ng sinabi ko kanina para ma-appreciate natin at maintindihan natin na kailan mararanasan ng tao ang galit at puot ng Diyos. At kung bakit hindi po mararanasan ng mga mananampalataya ang galit at puot ng Diyos at ang kanyang kahatulan o ang kanyang sumpa. Amen. So balikan natin yung aking sinasabi kanina
So after Jesus' temptation in the wilderness, pinasimulan po ng Panginoong Jesus kaagad ang kanyang ministeryo. Alam niyo po, siya po ay bumalik sa Galilee, taglay ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, at sundan po natin ang kasaysayan. Luke chapter 4 verse 15, and Jesus taught in the synagogues being glorified by all. So dito po, makikita natin kung paano po sinimulan ng Panginoon ang kanyang ministeryo. At sa mga bisita natin, hello po. Pwede kayong gumalaw, ha? Binabati ko po yung mga kasama natin dito. Meron tayong live audience. Amen. So umuwi po ang Panginoon Jesus sa Nazareth, ang bayan na kung saan siya po ay lumaki. Gaya po ng kanyang nakaugalian at gaya po ng nakaugalian ng kanyang mga kababayan, pumasok po, at siya po ay naka-assign dito kasi, pumasok po siya sa sinagoga ng isang Sabbath day. Tumayo po siya at magbasa. Nagbasa po siya mula sa banal na kasulatan at doon ibinigay sa kanya ang kasulatan at binuksan po niya ito at binigay sa kanya, nakalagay sa book of Isaiah. Ito po ay mga hula ni Isaiah na kung saan binuksan po niya ito at binasa ang mensahe na kanyang pagpunta sa mundo. So ito po ay itinalaga ng Diyos at mismo ang Panginoong Jesus ang nagbasa ng sinulat ni Isaiah na tumutukoy hula patungkol sa kanya bilang the Anointed One or the Messiah. Basahin po natin Luke chapter 4 verses 18 to 20. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set liberty at those who are oppressed. Then verse 19, to proclaim the acceptable year of the Lord. Then pagdating po sa verse 20, then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. Bakit po kaya? I believe kung bakit po nakatingin sa kanya yung mga mata ng mga taong ito, it's because meron po siyang hindi binasa. Pwedeng ganon. Hindi niya kinumpleto yung pagbasa niya. Kasi meron po itong parallel verse found in Isaiah chapter 61, if I'm not mistaken. Isaiah 61 verse 2. So makikita natin yung malaking pagkakaiba. So once again, binuksan po ng Panginoon Jesucristo nung panahon yon, scroll pa. Hindi kagaya na ngayon ng Bible natin, libro. Doon po scroll, binasa at nakalagay doon sa Isaiah, sa mga prophecy ni Isaiah. At sa libro natin ngayon, sa aklat natin, sa Biblia natin, it's found in Isaiah 61 verse 2. Pero, nung binasa niya po ito, hindi na po niya tinuloy-tuloy, hindi niya ganap na binasang lahat. At pagkasabi po ng Panginoong Jesucristo, nung last part, to proclaim the acceptable year of the Lord, sinarado na niya yung aklat. Now, tingnan natin kung ano po ang makikita natin na kakaiba dito sa Isaiah 61 verse 2. Nang sagay, ma-appreciate natin at makita natin yung mga ginawa ng Panginoon dito. To proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. So yung part po na, and the day of vengeance of our God, hindi na po binasa ng Panginoon. Pagkabasa ng Panginoon Jesucristo, doon sa to proclaim the acceptable year of the Lord, sinara na niya yung scroll. And then binalik niya po doon sa nagtatago nung kasulatan na iyon. So nung binasa po niya, itong bagay na ito, ano po binibigay na mensahe sa atin ng Panginoon? So naparito raw po ang Panginoon Jesucristo. Of course, He was then the Anointed One, and of course, I believe He is the Messiah, the Anointed One. Ang kanya pong pakay is to proclaim the acceptable year of the Lord. Ano po ibig sabihin nito? Ang araw ng kanyang pagliligtas. And then He closed the book. Bakit niya kinlose? So mapapansin natin, tingnan natin ang malaking kaibahan. Luke 4:19. Let's go back to this verse. To proclaim the acceptable year of the Lord. Ito po ang kanyang binasa. Now, let's go back to Luke chapter 4. Then, what happened next? He closed the book. Pero pag binasa natin yung parallel verse nito in Isaiah 61, verse 2, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God. Now, hindi niya binasa itong part na ito. Why? Pag-uusapan natin. So, once again, balikan natin. What is the acceptable year of the Lord? Ito po yung binabanggit niya na naparito siya to save lives. Hindi to destroy the lives of men. Naparito po siya hindi para sumpain o mag-pronounce ng galit ang Diyos. Hindi po naparito siya to save people's lives. Amen. Naparito po siya, yun po ang kanyang dahilan. Kaya po, nung binasa na niya to proclaim the acceptable year of the Lord, then He closed the book. Hindi niya binasa yung sumunod na nakasulat sa Isaiah 61 verse 2, and the day of vengeance of our God. Because hindi po yun ang pakay ng Diyos.
nung kanya pong binigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. So napaka-importante po ito. Bilang ako pastor, dapat itong binabahagi ko sa inyo. Kaligtasan, hindi po sumpa at poot ng Diyos. Kasi kung kayo po yung magpapronounce o mag-a-announce bilang pastor ng sumpa ng Diyos, mali po ang timeline ninyo. Tila hindi po natin alam ang ating theology at hindi lang kayo maliligaw pa kayo ng inyong mga kongregasyon. At gaya po nung akin napanood nung last Sunday nga, nung nagbigay sa akin ng video, talaga po nung sinabi po nung pastor yon na hindi na itong mga umuusig sa aking anak, ay hindi na nila maabutan ang pag-uusig ng aming mga lawyers na mararanasan na nila ang sumpa sa kanila ng Diyos. Nakakalungkot po. And I'm saying this with love doon po sa pastor. Alam niyo po, bilang pastor, napaka-irresponsible po natin para sabihin yun. Dahil hindi lamang po kayo ligaw, nanliligaw pa kayo ng ibang mga mananampalataya. At gayon din, matitisod po sa atin ng mga wala pang relasyon sa Panginoon. Makikita nila, napakabagsik ng Diyos. Para bang tayo lang mga mananampalataya ang pinapaboran ng Diyos. At ito pong mga unbelievers na ito ay talagang napakalayo at wala na silang panahon at pagkakataon para mailapit ang kanilang sarili sa Diyos. Samantala, ang sinasabi po ng 2 Corinthians 5 verse 9 that God was in Christ reconciling Himself to them, sa mga unbelievers. At hindi nga po naparito ang Panginoon para ibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, but canceling them. Now, I'm giving you 2 Corinthians 5 verse 19 in Amplified Version. Na bago tayo tumungo dyan, let's continue mga kapatid. Now, tingnan nyo po dito, Isaiah 61 verse 2b. And the day of vengeance of our God. Hindi po ito binasa na ating Panginoon Jesucristo. Now, ano po ibig sabihin nito? And the day of vengeance of our God. Ito po ang ilan sa mga biblical terms of the Great Tribulation na may kinalaman po dito sa Isaiah 61 verse 2. Basahin natin mga kapatid. And the day of vengeance of our God, also known as the day of the Lord's vengeance. Mababasa yan sa Isaiah 34 verse 8. Ikalawa, time of Jacob's trouble, Jeremiah 30 verse 7. Daniel 70th week, Daniel chapter 9 verses 24 till 27. The day of the Lord's wrath, Zephaniah 1 verse 18. Great and dreadful day of the Lord, Malachi 4 verse 5. And great tribulation, Matthew 24 verse 21. So yung sinasabi po ng Isaiah 61 verse 2, the day of vengeance of our God, mangyayari po ito. Pero hindi po ngayon. Dahil nga po hindi natin mararanasan bilang mga mananampalataya, narito pa po tayo ang galit at puot ng Diyos. Kaya para sabihin po yun ng ilang mga pastor, o yung pastor po na napanood ko nung Sunday, tila hindi po niya alam ang timeline ng Diyos. Now, meron po bang mararanasan sa mundong ito ang galit at puot ng Diyos? Meron. Pero hindi pa po sa ngayon because nasa dispensation o nasa era pa po tayo ng biyaya. Actually, hindi lang basta biyaya. Nananaga ng biyaya ng Diyos. Amen and amen. Kaya nga po sabi ng 2 Corinthians 5:19, that is that God was in Christ reconciling you, unbeliever, to Himself. Dahil alam niyo po, bakit? Naparito po ang Panginoon to proclaim the acceptable year of the Lord. Narito po siya para i-proclaim ang kanyang kaligtasan. So mga kapatid, kung kayo po ay unbeliever, napakiramdam nyo, naku, galit sa akin ang Diyos. Hindi galit sa inyo ang Diyos. Actually, He is in the ministry of reconciliation, not condemnation, church. Mga kababayan, kung kayo po hindi pa mananampalataya. And for the church, hindi na po natin mararanasan ang galit, puot at sumpa ng Diyos. Hindi po ito para sa atin. Now, dapat po natin ipapasalamat. Bagaman, alam po ng maraming tao in John 3:16, but let me give you these verses. Tuloy natin until verse 17. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. And then, pagdating sa verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world. Nandito po nun. Narito po siya to proclaim the acceptable year of the Lord, and that's why He closed the book. But, sabi po ng talata, to continue, verse 17, but that the world through Him might be saved. So, kita niyo po, no? Kung babalikan natin Luke chapter 4 kanina, bakit He closed the book? It's because naparito siya to proclaim the acceptable year of the Lord. Hindi po naparito ang Diyos para ikaw ay sumpain at maranasan mo ang galit at puot ng Diyos. Kaya nga po niya, kinlose yung book. Kapatid. Hindi niya binasa po kompleto yung nakasaad doon sa Isaiah 61 verse 2. Let's go back to that para makita natin yung big difference. Luke chapter 4 verses 19 till 20 to proclaim. Nung binasa ni Jesus ito, Isaiah 61 verse 2, to proclaim the acceptable year of the Lord. Then, what happened next? He closed the book. Pag binasa natin sa Isaiah 61 verse 2,
to proclaim the acceptable year of the Lord, comma, and the day of vengeance of our God. Yun po yung hindi binasa ng Panginoon. It's because narito po siya to proclaim the acceptable year of the Lord. Kaya mali pong sasabihin ng mga pastor na kung meron pong silang kaaway, kung meron kayong kaaway bilang pastor, huwag nyo sasabihin sa mga unbeliever na, nako, baka hindi na kayo abutin ng mga lawyers namin. Mararanasan yung sumpa ng Diyos, ang galit ng Diyos. Napaka-irresponsable po nun. Nasasaktan po ako bilang pastor dahil marami pang mga tao, mga churchmates sila ang pumalakpak. Hindi naman po kapala-palakpak yun. Dahil bilang mga mananampalataya, dapat nga po biyaya po ang pinaparanas natin sa kanila. Di ba ano pong sabi ng Panginoon Jesus kanina nung pasimula natin? Anong sabi niya sa ating mga kaaway? Love your enemies, pray for those who persecute you. Hindi po natin trabaho. Paano makikita sa atin ang liwanag ng salita ng Panginoon kung tayo po'y pumapalakpak pa at madidisgrasya, masusumpa? Alam niyo po ba, ang sumpa at puot ng Diyos ay napakabagsik po niyan. Pero buti na lang, wala po tayo sa panahon ng sumpang ito dahil bilang mananampalataya, narito pa po ako, narito po yung mga guests natin mananampalataya. Wala pa sa atin ang sumpaan ng Diyos. Ang puot ng Diyos, hindi pa natin mararanasan. And, hindi natin mararanasan pala. Wala na pong sumpa at puot ng Diyos na mararanasan ang mga mananampalataya. Pero meron bang puot na mararanasan ang mundo? Yes. May tamang panahon, hindi po ngayon. Mamaya po tutuloy natin ang pag-uusap. Amen. Now, marami nagsasabi, lover, alam mo sa mga turo mo, parang lumalambot na ang Diyos sa kasalanan eh. Talaga ba lumambot na ang Diyos sa kasalanan? Hindi po. Ang Diyos po, sabi ng Biblia, He is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya lumalambot sa kasalanan because siya po ay namumuhi sa kasalanan according to Psalm chapter 5, verse 4. Ikaw ay Diyos na di nalulugod sa kasamaan. Mga maling gawain, di mo pinapayagan. Amen. Bakit hindi na po mararanasan ng tao sa ngayon ang puot at galit ng Diyos? Dahil tayo po ay nasa dispensation nga ng nananaganang biyaya. Hindi lamang po tayo nasa dispensation ng biyaya, kundi ng nananaganang, ibig sabihin, overflowing grace po ito. According to 2 Corinthians chapter 5, verse 19. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself. See? God is now reconciling Himself to you. Dahil wala na po siya problema sa kasalanan. Not counting people's sins against them, but canceling them. But He has committed to us the message of reconciliation. That is restoration to favor with God. Amen and amen. Now, dahil doon po sa krus ng Kalbaryo, ibinuntan na po ng Diyos ang lahat ng kanyang galit sa kasalanan. Kaya po sa ngayon, talagang ubos na po. Wala na po siyang dahilan para ibuntun pa sa atin ang kanyang galit sa kasalanan. Amen. Kaya nga po sabi ng Panginoon Jesus, it is finished. He did not say, ito po lagi yung sinasabi, Jesus did not say, it's almost finished, but He did say, it is finished. Now, let me give itong susunod na talata, 1 John 2:2. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, referring to the believers, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. So, yung pong kanyang dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo, ang kapangyarihan po nito ay nagpatawad sa kasalanan ng buong sanlibutan. Pero, hindi po automatic lahat ng tao ay nagiging anak ng Diyos. At mararanasan po ang kapatawaran ng Diyos. Sino yung makakaranas ng kapatawaran? Sila pong tumalima at tinanggap ang kapatawaran ito. Kagaya natin. Bagaman binigay po ng Diyos sa pamagitan sa kamatayan ng kanyang anak ang kapatawaran sa kasalanan ng sanlibutan, pero kapag hindi mo tinatanggap ang kapatawaran ito, hindi mo mararanasan ang kaligtasan. Kaya po ibang mga tao nalilito. Pero kaibigan, nandiyan na po ang kaligtasan. Nandiyan na po ang kapatawaran ng Diyos. All you have to do, kung kayo po'y wala pang relasyon sa Panginoong Jesus, all you have to do, just believe and put your faith upon Jesus and His finished work on the cross. Amen and amen. So ito po'y available na. Amen. Samantala, darating naman po ang talagang paghuhukom at ang puot at galit ng Diyos sa takdang panahon. Pero hindi po ito mangyayari sa panahon natin ngayon dahil nandito po tayo. At kasama ko po yung mga believers. Meron ka mga viewers dito, mga kapwa ko mananampalataya. Hindi po pwede maranasan ang puot at galit. Ang naranasan ko kanina nung dumating sila, gulat, pero hindi galit. Ako'y nagulat. At yung gulat na yun, hindi lang ako nagulat, pati si Teacher Nelly, at saka pati yung aming mga kasama dito, si Mami, si Aves, at saka si Eman. Di ba? Nung dumating sila, di ba? Nagalit ba kayo? Hindi. Nagulat kami sa kagalakan. Amen. So hindi na po natin mararanasan. Ang mararanasan na lang po natin ay ang kaligtasan at kagalakan mula sa Panginoon Jesucristo. Now, meron ba talagang paghahatol ang Diyos?
Meron. Meron pong panahon. At ito po yung mababasa natin sa Matthew 24, verse 21. Pero the good news is, wala na po dito sa mundo tayong mga mananampalataya. Tayo po nananampalataya at nananampalataya kay Kristo Jesus. Tayo mga anak ng Diyos. Kung galit at puot po ng Diyos ang pag-uusapan at mararanasan, sabi ng iba kasi, alam mo, nararanasan na yung tribulation sa panahon natin sa ngayon. Dahil ito yung nakasulat na sa Matthew 24:21. Now, let me read this to you. Sapagkat sa panahon iyon, ang mga tayo magdaranas sa matinding kapighatian, hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Alam niyo, yung nararanasan natin pong tribulation ngayon, yung tribulation, malit lang na tiyan. Yan po yung mga everyday challenges natin. Hindi po yan. Ang sabi po ng Matthew 24:21, pag nangyari po yung tinutukoy dito na dakilang pighati o Great Tribulation, ito po ay hindi pa nangyayari sa kasaysayan. At pag sinabing Great Tribulation, global, hindi yung sa Pilipinas lang. Hindi pa Great Tribulation yun, nakakapagkape pa kayo sa Starbucks Hindi ba? Nakakapag-date pa kayo, nakakapamasyal pa tayo. Pag sinabing Great Tribulation, global po yun. Matindi yun. Now, hindi pa po mangyayari yun. Now, mararanasan po at mangyayari lamang po ang vengeance of our God o ang pagbuhos ng kanyang galit at puot sa mundong ito makalipas ng rapture of the church. Kaya po tayo mga mananampalataya, we will never experience God's curse and punishment and His wrath. Because kapag binuhos na po ng Diyos ang kanyang galit at puot at sumpa sa mundong ito, tayo po ay tinangay na kasama ng Diyos. Tayo po ay sinundo na ng ating Panginoong Hesukristo at magkikita-kita po tayo doon sa alapaap. Amen! Di ba? Mga kapatid, nakaka-excite po ito. Kaya po hindi na natin mararanasan ang anumang pong puot at galit ng Diyos. Ang mararanasan mo lang ang kanya pong pagmamahal at nananaga ng biyaya. Kaya po excited ako to preach the gospel. 1 Thessalonians 5 verse 9, bilang patunay sa akin sinasabi. Hindi po ito gimmick ko lang, hindi po ito hula lang. Ito po ay totoong nakasulat sa Biblia. For God did not appoint us, sino po yung us dito? Believers like you and me. Kung kayo po tumanggap sa Panginoon Jesucristo, this verse is for you. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Amen. Now, tingnan natin. Let's go back to Isaiah 61 verse 2. Tingnan niyo po ito. To proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God. Now, mula po sa proclaim the acceptable year of the Lord, nakita niyo yung quit or comma. Alam niyo po ba yung mula sa to proclaim the acceptable year of the Lord, then comma, and the day of vengeance of our God. Alam niyo kung gaano po katagal yon? 2,000 years. Kaya nandun tayo sa first phase. Hindi mo na mararanasan after the comma, na-rapture na po ang church. So yung comma na yon, yung maliit na quit na yon, sabihin nyo nga po, quit. Quit mag-ingat kayo magsalita. Quit. 2,000 years po yung pagitan nun. Kaya po, gano'n po kabuti ang Panginoon. Amen. So gusto ko lang pong sabihin sa inyo na talagang nagbibigay po ng panahon ng Diyos para tayo po italikdan na yung ating dating makasalanan ng kalikasan at tanggapin ang nananaga ng biyaya sa atin ng Panginoon. Amen and amen. So tayo po ay nasa panahon pa rin ng dispensation ng biyaya ng Panginoon. Amen. And the day of vengeance for our God. So isipin niyo po 2,000 taon po ang pagitan nito sa isa't isa. Amen and amen. So ang pangyayari pong ito, yung and the day of vengeance of our God, ito po yung tinutukoy ng Matthew 24 verse 21. Nakikita niyo po mga kapatid? So kapag tama yung pag-aaral natin, tama yung timeline. So bilang pastor, ang aking responsibility, ipapahayag ko sa pulpito, yung I will be proclaiming the acceptable year of the Lord, yung pagliligtas ng Panginoon. So napansin niyo po sa ating programa, sa ating pong pananabahan, dito po sa ating church, and even po si Brother Joel, pag nagko-communion, lagi niyang pinoproclaim, lagi namin pinoproclaim sa church, yung kaligtasan na laan sa atin ng Diyos. Hindi kami nagpa-pronounce o nag-a-announce ng mga sumpa o galit ng Diyos. Kasi pag ginawa namin yon, mamamali kami sa timeline, mali ang theology natin. So pag sinabing and the vengeance of our God, God is speaking or referring to Matthew 24 verse 21. Basahin natin ano po itong Matthew 24 verse 21 once again. For then there will be great tribulation such as not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be. Amen. So ito po ay mararanasan ng mga taong hindi po nakipagrelasyon
sa ating Panginoon Jesucristo. Kapag na-rapture na po ang church at ibinus na po ng Diyos ang kanyang puot at galit sa mundong ito, natural po mararanasan ng mga taong may iiwan sa mundo itong puot at ang kanyang galit. So may panahon, hindi sa panahon natin sa ngayon. Amen. Nabasahin po natin itong susunod na mga talata. 2 Corinthians 6, verses 1 to 2. We then, as workers together with Him, also plead with you not to receive the grace of God in vain. For He says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. So, kapatid, wag na po kayong magpatumpik-tumpik. Kagaya po ngayon, kung kayo po ay nanonood, nagbibigay po ng invitation ng Panginoon sa inyo. And I'm giving you good news. Nasa dispensation or era po tayo ng biyaya. God wants you to be saved. At inilaan na po niya ang kanyang bugtong na anak. Huwag na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Huwag mo na sabihin, hindi, pag nangyari na lang yung rapture, kung totoo yan, doon na lang ako tatanggap sa Panginoon. No. Now is the day of salvation. Now is the day of salvation. Now, yung binabanggit ko kanina sa Isaiah 61 verse 2, to proclaim the acceptable year of the Lord, or quit, 2,000 years po yan, malapit na po maubos yun. At nasa last days na po tayo. Now, marahil napapansin niyo, pero bakit gano'n? Ang tagal-tagal naman bumalik na ating Panginoon. Alam niyo po, napakahaba ng pising ng Diyos. Napakapasensyoso na. Pero hindi ibig sabihin na hindi po mangyayari yung kanyang pinapangako. Sabi po ng Panginoon through the Apostle Peter in 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang mga pangako iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Amen, church. And, para po sa ating mga mananampalataya, kung kayo po'y naiinip, mahal po kasi ng Diyos ang lahat ng tao. Yun nga pong expression natin, sana all, ito po ang puso ng Panginoon. He wants everybody to be saved. Pero meron pong sariling pagpapasya ang tao. Pero kung kayo po ay nakakapanood at nakakapakinig ng salitang ito, I'm encouraging you, yes, the good news is, hindi niyo po mararanasan sa ngayon ang puot, sumpa at galit ng Diyos. Dahil nasa dispensation po tayo, era of grace, of God's abundant grace, I should say. Pero may takdang panahon po, mauubos din po ang panahong ito. At darating po sa mundong ito, yung sinasabi ng Isaiah 61 verse 2, and the vengeance of our God. After po nung kama, nang to proclaim the acceptable year of the Lord. Pero gawin na natin ngayon. At mamaya po magkakaroon tayo ng pagkakataon para tanggapin po ang paanyaya ng Diyos. Amen? So bilang pagtatapos po sa ating pag-uusap, balikan natin ating question kanina. What is the biblical understanding of God's wrath? And this is our resolution for today, or for tonight. God's wrath will take place after the rapture of the church. Amen. So para po sa ating mga mananampalataya, wala po kayong dapat ikabahala. Wala kayong dapat ikalungkot. Dahil kung totoong tinanggap niyo po ang Panginoong Jesucristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, wala pong sumpa at wala pong galit at puot ang mararanasan ng isang katulad mo at katulad ko. Dahil hindi po ito nakalaan para sa atin. Kanino po ito nakalaan? Para po sa mga taong hindi tinanggap ang paanyaya ng Diyos. Sa takdang panahon. Kapag binuhos po niya ang kanyang galit at puot sa mundong ito, sa panahon na kung saan ang mga mananampalataya po ay na-rapture na. At sa mga nagtatanong ng rapture, meron po tayong teaching about this. Pwede niyo pong sundan tayo sa ating Facebook page or sa ating YouTube channel. Now, let me give you ito pong mga verses bilang pagtatapos. 1 Thessalonians chapter 1, verse 10. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, who delivers us, yung us po dito, believers, from the wrath to come. Yes, meron pong paparating na puot ang Diyos. Pero, hindi po tayo kasama doon at hindi natin mararanasan. Praise God. Pero, gusto po namin, magiging masaya kami kung kayo po'y makakasama namin. Tanggapin po ninyo ang Panginoon Jesucristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Sundan po natin ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. For God did not appoint us believers to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Amen. And please take note of this verse, mga kapatid, which is the main clause of the New Covenant or the core message of the gospel. It's found in Hebrews 8 verse 12. Kung bakit po sinasabi ko kanina, hindi po galit ang Diyos sa inyo. For I will be merciful, sabi ng Diyos, to your unrighteousness and your sins and your lawless deeds, I will remember it no more. Bakit po di na niya alalahanin? Because
once upon a time, 2,000 years ago, lahat po ng kasalanan ng tao ay inalala niya at ibinunto niya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus doon sa krus sa Kalbaryo. And that's why today, minsan pa, hindi na po niya alalahanin ito. Kaya po bilang mga pastor, maging maingat po tayo sa ating mga binibitawang salita sa pulpito ng Diyos. Maging responsable po tayo sa mga ipinapahayag ng salita ng Panginoon. Huwag po tayo nagbibigkas sa mga sumpa na maririnig sa ating mga labi. Dapat tama po na biyaya ang mamutawi po sa ating mga labi para umakma po ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. So kaibigan, I would like to invite you today kung kayo po ay isang Pilipino na nanonood and it's your first time na nakasama namin today and you want to experience God's abundant grace at ang kanyang gift of righteousness at ang kanyang kaligtasan. Sabi po in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. Now, magpipray po ako. Please pray this prayer with me. Buksan po ninyo yung mga labi. Sundan po itong panalangin ito at buksan din po inyong mga puso. At tanggapin ang nananaga na kapahayagan. The acceptable ear of the Lord. Yes. Narito po ang Panginoon para maranasan mo at tanggapin mo. Angkinin mo ang kanyang binibigay na kaligtasan. By opening your mouth and by praying this prayer with me at buksan din po ang inyong mga puso paniwalaan na siya po ay buhay na buhay mula sa kamatayan. Sabihin niyo po ito. Manalangin po tayo. O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita at kinikilala kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan, doon sa krus ng Kalbaryo, ay winakasan na ang kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patunay na ako ay matuwid na sa harapan ng aking Ama. Aba, O Diyos, salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan. At salamat din po na aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. At kailanman, hindi ko na mararanasan pa ang iyong galit at puot dahil ako'y ligtas na. Amen at amen. Kaibigan, kapatid na po tayo sa Panginoon. Welcome to the family of God. Kung kayo po'y sumabay sa panalangin na nagmumula sa inyong puso. Ang kinin po natin ang kaligtasan na patuloy pong inilalaan ng Diyos sa iyo. At nais ko naman pong ipanalangin, ikaw kapatid, na marahil napanood nyo rin po yung nangyayari nung Sunday. Well, gaya po ng sinabi ko kanina, ito po ay binobroadcast ko ngayon, hindi po para ikondina yung taong yon, yung pastor na yon, because tayo po bilang mananampalataya, mahal na mahal, nagmamahalan po tayo dapat. At kailangan ko po talagang sabihin ito bilang pagtutuwid sa mali pong paniniwala na marami pong mga tagapagturo sa ngayon na nagbibigay po ng takot at pangamba sa mga mananampalataya at nagiging sanhi din po para lumayo ng mga unbelievers sa Diyos. Kasi nga po ang akala nila, mararanasan nila ang puot at sumpa ng Diyos. So, I would like to pray for you. At kung kayo rin po ay pastor na kanina ay may ganong paniniwala, gaya po nung ating pinag-uusapan, pero nagkaroon po kayo ng metanoia, I would like to pray for you. Aba, salamat po sa kapatid na ito. Marahil sa pastor pong ito, na dati naniniwala na meron pa rin sumpa na laan ng Diyos. Panginoon, salamat po dahil binabago mo aming paniniwala dahil sa iyong salita. At patuloy niyo po kaming bigyan na kaunawaan na darating po ang iyong sumpa, ang iyong galit at ang iyong puot, pero sa takdang panahon. Kapag wala na po at kinuha mo na ang iyong mga anak, gaya po ng mga nanonood sa amin ngayon. Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy po namin ituwid ang aming theology. Nang sa gayon, nang hindi po mapahamak ang aming mga minamahal na kawan na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong katotohanan ito. At purihin po ang iyong pangalan. Salamat din po sa iyo, Banal na Espiritu, sa iyong pagtutuwid sa amin at pagbibigay sa amin ng katuruan at ng kalinawan ng pag-aaral na ito. Purihin ka, O Diyos. And this we pray, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Yes, kaibigan, welcome po. Once again, dito yan sa ating programa and this is a solution with Laverne Ducot. It's 27 minutes after 8. At kami po inasa huling bahagi ng ating programa and pwede ko na ba banggitin yung ating mga bisita? Of course, binabati natin sila Teacher Nelly, sila Kuya Eman, at yung kanina po mga bisita namin na nagbigay po sa amin ng hindi po galit, kundi gulat. Sila Brother Joel Rayo at Sister Sally na sila po ay tiga Bulacan. Grabe. Alam nyo, kagabi lang, nagkaroon kaming fellowship via yung call.
Ang ganda ng kwentuhan namin nila Sister Sally and Brother Joel. Hindi namin alam na sila po ay dadako dito. Talagang nagulat kami. At salamat din kay Teacher Nelly at kay Kuya Eman. Kasama natin ilang Tuesdays na, no? And of course ay namimiss natin sila Ate Amiel at saka si Ate Ina na hindi natin nakasama ngayon. Pero alam natin, 2 linggo na lang, Teacher Nelly, babalik na si Ate Amiel mula sa Amerika. 2 linggo na lang. Binibilang ko na. Alam ko na iinip na tayo. So Ate Amiel, I believe you're watching now at kasama si Ate Nenet. Thank you po for joining us. At mga kapatid, salamat po for joining me tonight. At kung kayo po napagpalat, naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, pakishare po ito. Lalo tigit bilang mga mananampalataya. Uulitin ko po, ginawa ko po itong broadcast na ito, hindi po para pasaringan o kutsain po yung pastor na aking tinutukoy. Bagaman di ko na po sinasabi yung pangalan niya. Ito po sinasabi ko out of love. Mahal ko po yung pastor na yan. At bilang tagapagpahayag ng salita ng Panginoon, ayoko po siyang maligaw. At gayon din po maligaw yung kanyang napakaraming kongregasyon. Mga kapatid, buksan po natin ating isipan. At dalayan ko po mula sa ating pag-expose ng salita ng Panginoon ay nakita natin yung timeline ng Panginoon. Talaga pong hindi kalat-kalat. Meron siyang takdang panahon. Na-pray din po sa mga kapatiran natin ay talaga pong ipakalat natin yung broadcast na ito. Kasi po marami pong tao ang maliligaw. Nakakalungkot pa ay naging sanhi po ito na yung mga unbeliever ay nagagalit po sa mga born again na kagaya natin. So papayag ba kayo ng ganon? Please po, I pray na gamitin po itong broadcast na ito para mabigyan po ng linaw ang mga tao. Ugnay po sa kapahayagan ng puot at sumpa ng Diyos na sadyang hindi po ito sa panahon natin ngayon. Darating po yan, pero hindi ngayon. Darating po yan, makalipas po at mararanasan ng mundo, makalipas po na ang sambahan ng Diyos ay ma-rapture na. Kaya po bilang mananampalataya, hindi natin mararanasan ang puot at galit ng Diyos. Amen? Pakilagay po sa ating comment section. Amen. At sa kalan po na bumubuo ng ating mga kaibigan dito, ay kami po ay pansamantala nagpapaalam. Pero maraming salamat muna kay Ate Jackie Alcantara. Ako sa Ate Jackie, wala kayo dito. Nandito sila. Oo. Sila ang hindi kompleto yung Bidet Ministry, Saka yung Romy and Friends, Bidet Beauties. So, wala rin. Ako, hindi rin nakasama. Pero gusto ko batiin si Sister Dang Mascarillas. Magandang gabi po and see you soon, mga kapatid. Sister Luz Peralta, maraming salamat po sa inyo. Kay Kuya John Paul Songsong, Sister Lilibet Ignacio Cristobal, Brother Fidel Gabiola, hello bro. Salamat po sa inyo. Kay Sister Josie Galon, hello po, maraming salamat for joining. Sister Leonora Dacumos, Nanay Carmelita Mendoza Hanoras, salamat din po kay, hindi ko babasin, Prototokos Lo, salamat po for joining us tonight. Yes, at sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng mga kaibigan namin narito, kasama rin natin si Mami Jo, ating technical director si Kuya Aves. Nice kong iwan sa inyo ang 3 John, chapter 1, verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, just as your soul prospers. Amen.